Hello everyone, good day. So this is the lecture for week number 8. This is the last lecture for midterm period. So this is about joining process part 2. Dahil na discuss na natin yung part 1 nito, which is yung welding last time, no? So ang under ng joining processes na dito sa part 2 ay yung brazing, soldering, adhesive bonding, and mechanical fastening. So in this lecture, you should identify other joining processes. Yan, yung mga nabanggit doon sa title. Then learn the working principle of each process. Discuss their advantages and disadvantages, as well as to enumerate some industrial applications. And of course, may application siya doon sa magiging final project nyo dito sa course. Okay, so let's start. For the introduction, ayan, nabanggit lang dito na yung previous discussion natin, okay, ng joining process ay nag-involve ng high temperatures. Okay? Kasi nga doon sa previous joining process na ating napag-aralan, which is yung welding, ay kailangan matutunaw yung dalawang metals. Okay, na pag-join natin. Yung surfaces ng dalawang metal na pagdidikitin natin, dapat sila ay matunaw. Samantala dito sa pangalawang joining processes ay hindi kailangan na matunaw yung mga metals na yon. Bagkus may tinatawag tayo ditong filler metal. Okay, yung filler metal na yon, yun yung natutunaw para ipag-join yung dalawang metal na yon. Okay, or yung dalawang material na iyon. Okay? So dito may mga advantages ito. Okay, para malagpasan yung mga limitations ng welding process na ating na-discuss last time. Okay? So unahin natin itong brazing process. So ang brazing, isa siyang metal joining process kung saan pinag-join niya yung 2 or more metal items at gumagamit ito ng tinatawag na filler metal. Yun na nga yung tinutunaw para yun yung mag-hold between the 2 or more metals na pinag-join. Okay, itong filler metal na ito ay natutunaw above 4,500 Celsius. Okay, so below melting point siya kung saan dapat matunaw yung metal. Okay, so hindi talaga natutunaw yung mga metal dito na pinag-join. Ang natutunaw is yung filler metal. Okay? So, yung strength ng brace joint, nakadepende siya dun sa kung ano yung design ng joint and kung gaano kadikit yung magagawang adhesion ng filler metal between the workpiece. Okay? Workpieces. So, dalawang workpiece kasi pag didikitin natin dito, okay, using a filler metal. So, dito may tinatawag na flux. Yung flux na yan, mahalaga siya dito sa brazing process. Bakit? Kasi ito yung naglilinis ng surface ng workpiece bago siya ma-weld or ma-joint. Okay, so tinatawag din pala siyang weld, no, welding. Pero sa pagkakataon nito, brazing siya. Welding in brazing process. Okay, so tinatanggal din niya yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalawang, okay, or oxidation yung workpiece. So, yung unang brazing method is itong torch brazing. So, panoorin natin kung paano ba ginagawa itong torch brazing. So, yan, papansin nyo nilagyan ng flux. Okay, yung pinaka workpiece. And gumamit siya ng torch. Yan, to hit the workpiece. Yung mapapansin nyo, nilagyan niya na nung pinaka filler metal. Okay, so kinalat niya yung filler metal. Natutunaw naman yan pag tinamaan ng torch. Okay, kinakalat niya doon sa workpiece na ididikit. Okay, kasi yan yung workpiece na yan, nilagyan pa nung coating, another coating, no? Yan, para lumamig. Then, yung workpiece na kasi na yan, ididikit niya dyan sa isa pang workpiece. O, nilagyan ng clip. Okay. Then, ayan, saka ininit. Kasi may filler metal na, di ba kanina, nandoon sa kanya.
So, hindi na kailangan pang lagyan ng another filler metal. Matutunaw na yon doon sa loob. Okay? So, yan. Nakadikit na siya ngayon. So, ganyan yung torch brazing. Okay? So, ayan na. Gumagamit yan ng oxy-fuel gas. Okay? Yan. Para tunawin yung filler metal. And, of course, yung flux nga mahalaga. Para mapakinis muna, maiwasan yung oxidation doon sa workpiece. Next naman is yung tinatawag na furnace brazing. So, panoorin natin kung paano ginagawa itong furnace brazing. Okay, so continuous siya, no? Ibig sabihin, magpa-pass through siya continuously doon sa furnace. Ayan, mapapansin nyo, yung mga workpieces na yan, nakaset up na siya, no? Nakaset up na yung dalawang parts na pagjo-joinin. And nakalagay na rin yung filler metal. Matutunaw na lang yung filler metal. At pag natunaw yung filler metal, mapagjo-join na yung pinaka top part and yung bottom part ng workpiece. Ayan, papansin nyo yung furnace, no, mahaba. Ayan, kasi ano yan calculated nila yan para kumbaga matunaw talaga, ma-join talaga yung dalawang parts ng workpiece. Mapapansin nyo na napakadaming nagagawa, no? Ayan yung furnace niya, napakahaba. Ayan, may cooling chamber pa kasi pagkatapos ng furnace, diyan na magbababa yung temperature nung napag-join na materials. Ayan. Pwede na hawakan, no, malamig na. And they are welded. Okay? Kasi kung kinawakan niya yun dun sa una, matatanggal pa yung nasa taas. Okay? Kakalas pa siya sa baba. Yan dyan kasi naka-weld na yan. Through furnace brazing. Okay? So, next naman is itong induction brazing. So, gumagamit naman ito ng high frequency current, AC current, alternating current. So, yung mga parts na yon, yan, nilalagay din siya doon sa pinaka metal niya or pinaka filler metal, pinagjo-join na doon sa mga metals na ipagjo-join nila. And applyan na lang nung pinaka frequency, high frequency AC current. Okay, sa panoorin natin. So, induction brazing of copper pipes. Ayan, so mapapansin nyo, yung dalawa na yan, yung upper part and lower part, pinagdikit na sila. Okay, and papansin nyo sa gitna, yun yung pinaka-filler metal. And, titingnan nyo ha, matutunaw yan, kasi in-applyan na siya ng high frequency alternating current. Diba, natunaw na yung pinaka nasa gitna. Yun yung filler metal na nag-join sa kanila. Okay, so yun yung induction brazing. Next naman is itong resistance brazing.
mapapansin nyo, bakit siya tinawag na resistance bracing? Kasi, yung yung pinaka-pad na dumidikit dun sa workpiece, yan yung, nagkukos ng resistance. Pag naglagay kasi dyan ng pad, okay, mga resistors na yan, natatrap dyan yung heat. Okay, yung heat na yon yung ginagamit para matunaw yung pinaka-filler metal at mapag-join yung, dalawang workpiece. So, sa pagkakataon na ito, yung tubo, tsaka yung pinaka-elbow. Okay? Okay, so ganun yung resistance bracing. Okay, so next, ito yung kanilang mga advantages. Yung advantages ng torch bracing ay can withstand pressure and vibration. Okay, kasi nga na applyan siya ng heat. Okay, yung mga metals and yung filler metal ay penetrate doon sa mga cross-section ng mga napag-join niyang metal. So, matibay siya. May katibayan yung ginagawa dito sa torch bracing. Then, ayan, siyempre, meron siyang strength, leak tightness. Ayan, mahigpit nga yung kanyang pagkaka-join ng mga materials and maiwasan yung leakages. Kung, for example, mga pipes yung pinagdugtong, no? Maiwasan yung leakages. Corrosion resistance na rin kasi nga as the metals are being heated, they are transformed into something more corrosive resistance materials. Then good appearance na rin kasi kumikinis siya. Disadvantage naman niya, not effective at higher temperature. Okay, kasi nga yung torch bracing yun yung pinaka-common, 'di ba? So lang siya, mababang hindi ganun kataasan yung temperature na nag-involve sa kanya. Then discoloration of weld joint kasi pag hinit, no, so mag-iiba ng kulay din 'yon, no. Use of flux as cleaning agent. Ayan, so kailangan pang applyan pa nung pinaka-liquid flux, 'di ba? Yung kaninang napanood nyo. Para malinis yung workpiece. Then limited to small sizes only. Dahil nga ito yung pangkaraniwan na ginagamit, torch bracing, o maliliit lang na mga workpieces yung nagagawa dyan. Okay? The next is yung furnace bracing. So, yields tighter control of tolerances. Okay? Kasi nga, sineset up na agad, no? Kumbaga, yung kaninang example, nakadikit na siya dun sa part na intended kung saan siya didikit. Then, process can be automated. O, nakita nyo kanina, di ba? Through conveyor belt lang, na continuous yung process. Then, excellent surface finish. Ayan, kasi, may considerable time na nilalaan, okay, yung mga workpieces doon sa loob ng furnace and yung cooling process din niya. Lahat ng yung kasi apekto doon sa surface finish na. Then good for mass production. No, nakita nyo kayo na napakadaming nagagawa, di ba? Then less thermal distortion kasi very controlled yung temperature doon sa loob ng furnace as well as doon sa cooling parts, okay, or cooling vents. Then disadvantages niya requires a high degree of base metal cleanliness. Ayan, nabanggit kayo na doon sa video na kailangan linisin muna yung mga metals na nilalatag doon sa conveyor belt papuntang furnace. Then required design and manufacturing considerations. Okay? Kasi dapat yung pinaka-design is ma-reach lahat ng yung mga cross section niya, lahat ng nung pinaka ma-apply na heat. Ibig sabihin, dapat halimbawa na melt yung filler metal, kumbaga ma-reach niya lahat ng cavities na dapat mapuntahan niya at mapag-join yung dalawang materials na iyon. Okay? So nakadepende siya doon sa kanyang design. Okay, nung product. Then sumunod is itong naulit yung furnace bracing. Lagpasan natin yung resistance bracing. Okay, so sa resistance bracing, advantage niya, short process time. Ayan, di ba, napakabilis nung kanina, no, dinikit lang yung doon sa kanya yung pinaka pad, yung resistance pad, no, na nadikit na yung mga workpieces. Then suitable for sheet metal production. Okay, then no
bakit siya suitable sa sheet metal production? Kasi nga mabilis lang siyang uminit. Okay, matunaw yung kanyang filler metal. Kasi pag sobrang tagal matunaw, baka masira pa yung pinaka sheet metal kasi maninipis. Then no filler metal required. Okay? Then environmentally friendly na rin, relative safe due to low voltage requirements kasi nakabase siya sa resistance. Okay? Electrical resistance nung pinaka dinidikit doon na pads. Then disadvantage niya, kailangan ng high power requirements. Hindi siya portable, high level of electrode wear, high investment cost, okay, low fatigue and tensile strength. Yung nga lang, hindi ganun katibayan daw yung nagagawa using resistance bracing. So yung sa kanina itong ito na ulit yung yung furnace bracing. So typo ipaki-note na lang. Ang susunod kasi dito sa furnace bracing kung babalikan natin is induction bracing ha. So paki-note na lang itong naulit itong resistance bracing furnace bracing na ito. Okay, yung letter C dapat siya ay induction bracing. Okay? So yung letter C, induction bracing. So advantage niya, neat and clean. Okay? Napansin nyo kanina na napakabilis kanyang process. Then controlled heating of the surface area, reduce heat waste. Yan. Kasi nga dun lang sa joining area lang ina-apply yung pinaka heat, yung alternating current. Then also can be done in vacuum. Operation is simple. Yan, napakabilis ng process kanina. Temperature can be automated. Okay? Pag ginamit siya or ginawa siya sa loob ng isang vacuum. Okay? Kasi pwede mag-fall yan sa CNC machine. Computer numerical controlled machine. So equipment cost is high. Yan. Coil must be adapted to the shape of the workpiece. So nakita nyo kanina na naka-design yung pinaka-coil, heating coil dun sa shape ng workpiece. Okay? Heating is not uniform. Poor heating efficiency. Okay? Kasi sabi kanina 'di ba yung resistance bracing, mas malakas daw yung heat mas mataas yung heat na napoproduce niya kumpara dun sa sinundan niya, which is yung induction bracing. Okay, so next, application of bracing processes. So ginagamit nga siya dun sa mga tubo, mga pipe fittings, yung kahit dun sa mga carbide tips, sa mga tools na pangkat, ginagamit din yan. And sa mga heat exchangers, ano ibig sabihin ng heat exchangers? Yung nagre-regulate ng heat, mga cooling system katulad nitong radiators na yan. Axles, yung nagko-connect nung pinaka structure ng mga gulong sa sasakyan. Okay? So pwede siyang makapag-cast ng metals, na mga wrought metals, dissimilar metals, porous components, etc. Okay? So yung sabi, yung mga sa bicycle, kayang-kaya niyang gawin. Okay, dito sa bracing process. The next is yung soldering process application. So para naman siya sa pag-join ng mga metal to form mechanical and electrical bond. Okay, kaya nga itong soldering na to ginagamit siya dun sa mga circuits, electric circuits. Yan, para madidikit yung mga parts ng electric circuits at magkakaroon sila ng connection, electrical connection. Okay? So, yan, gumagamit siya ng solder, kaya nga siya tinawag na soldering. Latin word yun, meaning to make solid. So, yun yung mga fusible alloy used to bond metal workpieces together. Okay, so meron 3 main types of solder. Okay, so lagpasan natin kasi naulit yung part na yan. Ito rin yan, Yung unang part or unang type is yung lead-based solder. Ayan, so meron siyang lead. Okay, most common mixture yan ng tin and lead. Okay, yung melting point niyan around 180 to 190 degrees Celsius. Okay, so known colloquially as soft solder. So, yun yung karaniwang tinatawag sa kanya. And tin is selected for its lower melting point. Mabilis kasing matunaw ito Kahit nga lighter, makakatunaw nitong lead-based solder. Okay? So dito, meron siyang better tensile and shear strength. Samantala yung lead-free solder, syempre walang lead yun. Okay? Mas mataas naman yung melting point niya. Hindi yan kayang tunawin ng lighter lang, Samantala, yung flux cord solder, ayan, meron na siyang flux mismo doon sa pinaka wire solder niya. Okay?
So, yun na nga yung flux na tinatawag. So, nare-release yun during the soldering process. Okay, reducing the metals at the point of contact to give a cleaner electrical connection. Mahalaga kasi na malinis yung surface ng isang metal para uniform yung flow ng current sa kanya, uniform yung magiging melting movement nung mga soldering materials. Okay? So dito may tatlong main classifications ng soldering methods. Una, yung hand soldering. Panoorin natin kung paano ginagawa itong hand soldering. So, yan yung mga equipment. Ito yung mga nilalaman ng video na yan. Equipment, tip selection. Yan, mga techniques. So, yan yung pinaka-power, power source. Tapos, ito, yan yung tool. Soldering tip. Ayan, so, nilagyan muna ng alcohol, isopropyl. Yung pinaka-circuit. Tapos, yan yung pinaka filler metal. Yan, natunaw siya dun sa soldering tip. So, tinesting niya muna, no? Ayan na. Ayan, nilagyan na siya ng tinunaw niya na yung filler metal mismo doon sa connection. Okay, ng parts ng circuit to another. Okay, so napapansin nyo, napakabilis lang niyang matunaw. And syempre, lilinisin yan katapos lumamig. Bilis lang naman yung lumamig. Okay? Ayan, gumamit po ng alcohol and wipes, no? Para malinis talaga. Okay, ito naman another process. Isa-isa lang. Yung kanina kasi, isang biglaan, no? Isang bagsakan. Ito, isa-isa. Okay, so may iba't ibang techniques. Nalagyan pa ng tape. Kaya minsan, di ba, nakikita nyo yung mga circuits, may mga tape pa yan. Basta ko-control daw yung flow ng nung pinaka filler metal. Yan, so nilalagay lang, no. So yun yung pinaka filler metal niya, parang nilalagyan lang siya yan, no? Parang tape, parang piece lang, no. Nilalagay niya lahat, saka tutunawin or ididikit pa gamit yung ayan, no, yung kanyang rod heating element. Okay, so yan yung hand soldering. Okay, so punta tayo dun sa susunod. Okay, anyway, ito yung mga applications niya. Assembling connectors onto cables sa mga wiring connection. Installing jumper wires onto parts or printed circuit boards. Yun, napanood nyo. Soldering wires pan transformers, coils, and for repairs. And so, any electrical devices ginagamit tong hand soldering. Then, sumunod yung reflow soldering. So, ano naman itong reflow na ito? Panoorin natin. Ayan, so mapapansin nyo dito sa reflow soldering video, naka-position na yung mga parts ng circuit. And mapapansin niyo na meron na siyang mga filler metal. Ayan, sa mga sides niya. Pero hindi pa tunaw. Okay, hindi pa siya tunaw. Kaya nga tinawag itong reflow kasi a-applyan nito ng heat. And mapapansin nyo, yung mga soldering materials na yun, mga solder paste kung tawagin, ay natutunaw na. Ayan o. Kusa na silang natutunaw. Kaya nga tinawag na reflow. Kusang kumaga nagfo-flow yung nilagay na solder paste. Okay, pag na-applyan ng heat. Okay, so ang mga applications nito, yan, yung mga mount technology components, yung mga nilalapag lang na parts ng circuits, doon sa pinaka-printed circuit. Okay? Then, para din sa mga whole components, yung mga kailangan pang idaan sa pinaka-butas na part, okay, ng circuit. Okay, so yan yung reflow soldering. So, punta tayo dun sa susunod. Okay, yan yung mga illustration ng hand soldering, ng reflow soldering. Mapapansin nyo sa reflow soldering, kailangan muna niya mag-pass through this, heating, equipment. Okay? Then, sumunod yung wave soldering. Panoorin natin kung paano ginagawa itong wave soldering. So, dito dalawa, reflow na at saka wave soldering. Pag-differentiate siya.
May sumasayaw pang Spider-Man. So, napakabilis ng process na ito. Mapansin nyo, yan ay CNC machine na yung gumagawa dyan. Ayan o, pinapatong na yung mga parts doon sa circuit. Ayan, metal tin powder daw, flux. Ayan, nakalagay na siya doon sa connection. Mapapansin nyo, natunaw na, diba? Yung pinaka liquid flux. Ayan, naka-connect na. Ayan, mayroon siyang mesh, no? Kung saan naka-pattern na doon sa circuit para mabilis lang yung paglalagay ng mga filler paste or solder paste. Ayan na, papasok siya dyan sa pinaka niya, preheating zones. May cleaning zone pa, no? Wave naman. Yan, kaya siya tinawag na wave, no? Kasi makikita nyo, pinaka-soldering niya, paste niya, naka-liquid na. Ayan, nalulublob siya dun sa pinaka-wave nung melted solder paste. Ayan, no? Naka-liquidize na yung solder paste. Then magpa-pass through yung circuit. Okay, so yun yung pinagkaiba, no, ng dalawa ng reflow soldering and wave soldering. So ito yung advantages and disadvantages ng soldering. Advantage niya, yan, can be operated at low temperature. Okay, dun sa most common soldering method niya, hand soldering. Then base metals does not melt. Okay, hindi matutunaw yung mga kasi nga mababaw yung temperature, di matutunaw yung mga workpieces. Then any metals, non-metals can be joined by this process. Pwede pala two different kinds of materials, no, or two different types of metals. This operation required and low power lang kasi mababa nga lang yung temperature. Then less time required to join, napakabilis. Then this can be easily operated, yung iba automated pa. Disadvantage naman niya, syempre yung strength ng joint, hindi matibay, pang ano lang siya, pang circuit. Then this is not useful when joint works under high temperature. Yan. Kasi madaling matunaw nga. Then it is not useful at long length welding. So hindi siya yung pang mahabaan na welding. So by part lang siya na welding. Heavy metals cannot be welded. Syempre mabibigat nga naman, malalaglag, hindi sila magjo-join, no. There is a chance of toxic components of fluxes. Kasi nga may lead, 'di ba? Alam naman natin na yung lead ay toxic 'yun. Okay? Next is yung adhesive bonding. So, itong mga susunod na concept, wala na tong video kasi napaka-common na ito. Napaka-common na ng mga processes na ito. At nakikita na natin ito sa everyday lives natin. So, pag adhesive bonding, so joining technique din siya. Okay? Ginagamit sa manufacture para dun sa repairing of wide range of products. Kasi pag nasisira, natatanggal yung dikit, yan, yung adhesive bonding yung ginagamit. Okay? Adhesives nga yung ginagamit yan, yung mga simpleng pandikit. So dito, yung may mga tinatawag na metal adhesive, so pwede siya maging natural or synthetic substances. Okay, sila yung nagjo-join o nagko-connect ng 2 or more metal surfaces. Okay, so kahit yan ay pandikit lang, malakas yung mga dikit ng mga iyan. Okay? Kaya niyang ma-withstand yung mga movements, stress, high temperature, and any adverse condition. Okay? So, pwede rin kasi yan, synonymous yung adhesive sa tinatawag na metal glue, metal cement, tsaka metal paste. Okay? So, yung paggamit ng metal adhesive na yan, mas mabilis yan siyempre kumpara dun sa kanina, no? Yung mga soldering process kasi wala na yung pag-hit, eh. Okay, kailangan nga lang yan pagka dikit,
malinis muna yung mga surfaces. Okay, then properly sila, yung press together. Okay, tapos papatagalin mo na bago gamitin or papatigasin mo na bago gamitin. And environmentally friendly din to kasi itong mga adhesives na to ay mga solvent-free metal adhesive. Okay, na wala silang mga strong odors. So ito yung mga types ng metal adhesive banding. Una yung epoxy adhesives. So siya yung high performance adhesives na madalas ginagamit sa pagkakarpentero, paggawa ng mga furnitures. Okay, at minsan nagagamit din sa mga alahas. Then, itong sumunod yung polyurethane adhesives. Itong mga adhesives na ito, may mga available na ito sa mga hardwares, no? Pwede nyo mabili. Then, adheres well to most metals. Tapos, siya? Itong tinatawag na water and UV resistant. Kaya nga yung itong adhesive na ito ginagamit para sa mga gamit natin na pang outdoor. Okay? So, katulad na lang ng mga sapatos. Okay, yan, polyurethane adhesives yung ginagamit yan. Okay, so especially moisture curing polyurethane is often referred as the best exterior metal adhesive. Katulad na lang sa mga bubong, yan, polyurethane adhesives yung ginagamit yan. Yan, super glue adhesives naman is a type fast bonding, high strength instant adhesive. So mas mabilis siyang dumikit kumpara dun sa iba. Okay, so pinapangalanan din siya na cyanocrylate adhesive. So mas maganda daw yung resulta niya sa mga surfaces na nakatayo. Pero yun nga lang, hindi siya ganun ka-smooth kapag natuyo. So alam naman natin yung mga glue, di ba? So mapapansin natin na hindi siya ganun ka-smooth. Meron siyang mga curves. Application niya sa mga appliances, electronic, industrial, kahit sa aerospace, medical industry, gamit niya mga super glue adhesives. So pinaka most common, mighty band, di ba? Then wood adhesive banding, yan, ginagamit na yan sa carpentry. Okay? Pagdidikit ng mga woods, okay, mga kahoy. Yan, so they are very friendly to the structure of the wood. Okay? And napagdidikit niya or napapanatili niya yung good yung natural elements ng wood. Okay, and napepenetrate niya yung structure ng wood. Okay, so napapatibay pa nito yung wood itself. So ito yung mga types ng wood adhesive. Yung una yung polyvinyl acetate glue. So most commonly as wood glue, yan yung kadalasang ginagamit. Okay, then ito meron nga lang siyang solvents, kaya mapapansin nyo na yun, masakit sa ilong, no, pag ginagamit. And kailangan din siya kinikinis kasi hindi ganoon yung kaganda yung epekto niya sa surface ng wood. Then sumunod yung polyurethane glue. So tinatawag siyang Gorilla Glue. Ayan. So kung narinig nyo na yan, pinagjo-join niya yung iba't ibang materials. Pwedeng wood to glass, concrete, metals, carpets, and marami pang iba. So next yung epoxy. So may epoxy din naman sa wood adhesive. So isa siyang thermosetting adhesive made up of resin and epoxy polymer and a hardener that is used to adhere or join range of surfaces together with a strong, permanent, and robust bond that can tolerate extreme stress and weather condition. Okay? So, ibig sabihin itong epoxy na yan is yung kumbaga yung polymer materials. Pag sabi kasing thermosetting, isang polymer materials, no? Saan siya yung pinaka nag-hold doon sa two substances or materials na ipag-join. Okay, so epoxy. The next is yung mechanical fastening. Okay, so ito na yung di gumagamit syempre ng adhesives. Ginagamit na niyan yung mga tornilyo, okay, mga pako, etc. So dito may tinatawag na permanent and non-permanent. Siyempre pag permanent, yun yung pag pinagdikit mo na, hindi mo na pwede tanggalin, katulad ng mga rivets. Okay, mga nakabaon na, no. Okay, clutch head, wave nuts, shear snaps, fastener, tsaka yung pako nga, no, hindi na yan nagagamit ulit. Samantala yung non-permanent mechanical fasteners naman, yan yung mga screws, mga bolts, diba? Pwede pang bunutin using screwdrivers. Okay, so yun yung mga non-permanent mechanical fasteners. So hanggang dyan yung ating lecture. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiyang magtanong sa akin, no. So please prepare doon sa quiz number 2 ninyo. Ang sakop is yung tatlong lectures na ating last na discuss. Thank you and God bless.